Mayong aga sa aton mga kauturan diri sa Maranatha Baptist Church nga nagalalapta sa karon kag ara sa ila kaugalingon nga mga puluy-an, naga self quarantine or naga home quarantine or forced quarantine. Gapasalamat kita sa gihapon nga indagaan kita sa Ginoo sang isa naman ka adlaw nga buhi kita kag makakalipay kita sa iya presensya kag nga may tagipusoon nga kuntani magtipon kasubong sang aton kinabatasan nga nagatipon sa tagsa-tagsa ka unang adlaw sang semana para magpakigi ang bitanay sa kada isa kag magsimba sa Ginoo sang tingob nga nagaselebrar sang kadalagan para sa aton dito sa cross ng Kalbaryo kag sang sa gilubong kag nabanhaw para sa aton pagkamatarong baw tani no sa sining Domingo o galing starting today March 22 wait na kabalo kung saan o kita magkit-anay liwat kag saan o kita liwat makatipon pero itugyan ta na lang na sa Ginoo, isalig na lang kag isurrender, i-committer na lang naton ang tanan sa Ginoo. Magpangamuyo lang pirmi, magmangin pasensyoso kag pasensyosa lang pirmi kay man kung kaisa labi na gid kon sa inyo balay wala aircon mainit, kung kaisa pati ulo mo gainit man. Kag labi na gid kon damo da palakanon kag wala ka sa inugbakal kay na ubos na sang mga nagapanik buying nagakaapektuhan ka negatively. Pero sa gihapon, patinan mo kung sino ka. Anak ka sa Dios, kag ginahikot sang Dios ang tanan, pati na ning aton krisis sa karon. Public health crisis, ang kaso sang COVID-19, coronavirus. Hindi ta pagkalipatan nga bisan ang amon nga nagadala sang madamo nga paranoia, nagadala sang madamo nga kahadlok, nagadala sang madamo nga pagpangduwa-duwa, panic sa madamo, uncertainties sa madamo nga una-una. Kita nga mga Kristohanon sigurado kita nga wala kita ginapabayaan sa Dios. Ara kita sa gyapon sa idalom sa iya paginakop, ara kita nagakabuhi sa idalom sang iya pakpak. We are safe and secure under the shadow of His wings. And remember, we are living in the hollow of God's hand, in the hand of the Almighty God. So dapat wala kita sa dapat kakugmatan, wala kita sa dapat kahadlukan. Sa muni nga mga tinion, may rason gid nga magpungko kadra kag magmuni-muni, mag-reflect. Kag sundon ta ang siling sang Vice Presidente sa Amerika, spend more time in prayer than in the internet. Masubra nga tsimpo sa pagpangamuyo sa imo dira Facebook. Magbasa sa kasulatan. Ang akon gani nga assignment, may assignment ko sa inyo. Basahon niyo in one setting ang Book of John. Amo na ang aton nga libro nga ginatun-an kada una nga pagtipon naton kun Domingo, first preaching service. Labi na gid sa mga nagatambong sa first service, tilawin nyo basaha ang Gospel of John in just one setting. Nang tilawan namo na kagintay man namon apat kami ni Mrs., ni Bibi, ni John Ryder, ni Kinkin sa balay. Nag-take turn kami chapter by chapter, one chapter chapter 1, chapter 2 lain nga gabasa. Ako nagabasa chapter 1, si Mrs. sa chapter 2, so on and so forth hasta maubos namon reading the book of John aloud, taking by turn, mga sobra 2 ka oras, one setting, Book of John. Pwede nyo na himuon, hindi pag-usiking chimpo nyo. Amuning chimpo nga magpamati kita sa tingog sa Diyos, muning chimpo nga magtugot kita sa iya nga magpakigambal sa aton, kag maghalong lang kita nga hindi magpamati sa tingog, lain nga tingog.
labi na gid kung naga-permi ka Facebook, madamo gid sa lain nga tingog nga pwede mo mapamatian, masagap. O hindi magpamati sa lain nga tingog, magpamati ka sa tingog sa Dios. Din ka makasiguro, din ka magkadto para makasiguro ka nga husto nga tingog ang ginapamatian mo. Kadto ka sa iya pulong, magtuon, magbasa, magtuon sang pulong sang Ginoo. Mahimo tama na kita kasako sa bagay nga daw na neglect na naton ang pagbasa sang kasulatan, ang pagpalapit sa iya sa pagpangamuyo. Te amuning tiyempo, intagaan kita sa Ginoo, ginpuwersa gid kita sang Ginoo para nga mag-spend quality time with Him, mag-commune, mag-enjoy sang intimacy with Him, magpamati sang iya guidance and leading sa aton sa amuning particular moment of crisis nga iya man gid panagutan. At inanta lang nga ang aton Ginoo ara sa gyapon sa trono, kag wala pa sa tinion nga nagpanaog siya sa trono kag nagsulod sa iyang kwarto, kag pagkatapos naguragok, nagtulog. Ang Dios way nagakatulog. Ang Dios hindi inactive. Sa tiyempo ni Habakuk daw mo nang akusasyon sa Dios. Inakusar ang Dios nga daw inactive, wala siyang ginahimo. Ay hindi kita pareho sang iban. Pasalamat kita nga may mga government officials kita nga aktibo, naga-ubra sa ila ubra upod sa mga frontline health personnel, lakip na ang aton nga police kag military forces. Ara na nagabuligay tani kita mag-kooperar upod sa ila, hindi kita magpaugtas. Amo na nga sugod subong kung hindi kinanglan nga magwa, nugay na sa ligwa o hindi ka na magpaugtas kay babalaan pa uli sa ulihin. Ano ning sino ning gapaugtas ni kaulugtasan tiga ni ulo, kalain ba kon mabatian ta nga halin pa sa Maranatha Baptist Church, membro sang Maranatha Baptist Church, ngang aton nga mga kauturan nga mga nurses ara naga-risgo, naga-atubang sang risgo parti man sa ila personal health kag ang health sang ila family para atipanon ang mga alatipanon, ang paghatag sang care sa mga PUM kag mga PUI. Linibo na, sobra na 1,000 nga aton nga mga ginaatipan karon, ginamonitor kag ginainvestigar. Grabe ni ka budlay kag makakalapoy, very tiresome para sa aton nga mga frontline health workers. Dumduman nyo pa sa pagpangamuyo, Sir Jenny Saron, Sir Helen Segovia sa Provincial Health kag sa City Health, kag si Alpha Grace Diliarte, kag ang iban pa, pati ang mga Kristohanon nga mga pulis, kag bisan pa mga kaupod nila, aton dalon sila sa aton pagpangamuyo, kag nugay kita sali paugtas. Muning tiyempo naton nga pahayag kita sang kapawa, sang testimony sa isa ka Kristohanon nga wala nagapaminsar sang kaugalingon, kundi nga nagapaminsar man sang kapakanan, sang welfare interests sang iban. Kag muning tiyempo nga ginatag sa aton si Ginoo as an opportunity for Christians para nga mapasanyog ang mga balita, magpangalagad sa aton nga komunidad, pagdala sang mensahe sang pag-asa kapag laom kag kasiguraduhan sa mga ginakakugmat or sa mga nagakakugmat o kung sa mga nagakahadlok o kung sa mga nagapanic. Kabay pagamiton kita siyang Ginoo nga magmangin palagin sa pagpakamaayo sa sining mga kauturan, kaabianan, kag kasimanwa, kag sa iban pa. Magapangamuyo kita. Amay namon nga Dios, nagapasalamat gid kami nga mahibaluan namon halin sa imo mismo pulong nga wala nagasayop, way nagasala, nga imo kontrolado ang tanan. Kung may mga ginapanugutan ka pareho sining kalalatan sang COVID-19 nga hindi lamang nag-apekto sang China, hindi lamang nag-apekto sang Iran, sang Italy, sang South Korea, sang Australia, kundi lakip ng amon pungsod nga nakalakip sa iban pa nga mga kapungsuran sa bilog nga kalibutan. Nagampo kami nga kabay kontani nga ang mga kamatuoran nga amon nga
na tun-an sa imo pulong, magpabakod kag magpalig-on sang amon mga pagsalig sa imo, pahamtang sang amon mga balatyagon, kay balo kami nga ikaw nagahimo sang nagakaigo kag nagakabagay, kay wala gid sang tinion nga nagasayop ikaw sa imo mga tikang o kon sa imo mga hinimuan. Nagapasalamat kami kay ginahikot nimo ang tanan sa ikaayo sa mga gintawag nimo, kag sang ginpalangga mo kag sang nagapalangga sa imo. Kag nagapasalamat kami nga ikaw hustisya, ikaw matarong, kag nagadeal ka righteously and justly sa mga naga-reject sa imo, nga kuntani sa sining nga mga kagiyunan, ining mga naga-ignore sa imo, ang iban nga naga-reject sa imo, consciously or unconsciously, deliberately or not, kabay pa makatalupangod sila, kag magtangla, kag magkilala nga kinahanglanon nila ikaw. Kasubong nga kinahanglanon ikaw namon. Kay kun wala ka, ti daw ano lang kami, sobra pa kami sa yabok, nga isa lang kahuyop, wala na, nagtabog na. Ginoo, palihog, pakigambal ka sa mga matig-a nga mga tagipusoon, kag paagi sa pagconvict sa balang espiritu, maghumok ini, agud ini nga tagipusoon, maginulsol sang iya sala, iya mga kasalanan, magpalapit sa imo nga nagasalig kag nagabaton kay Kristo bilang personal nga manluluwas ka Ginoo. Kag Lord, sa tanan nga mga kaanakan mo, kabay pa nga Lord, we know that you are using this situation, this crisis, this our difficult circumstance bilang makilala nga kalayohon nga pagtilaw, kabay pa nga sa amon nga kagiyunan, hindi lang kami ma-comfort, kundi mabuligan pa kami nga magtubo sa amon pagkilala sa imo, magtubo sa amon pagsalig sa imo, kag magtubo sa pagkamangin kaangay sa kay Kristo Jesus. Kabay pa nga sa amon kagiyunan, magtubo ang amon karakter, kag makita namon Ginoo nga makita sang iban nga kami nagakabuhi sa suno sa imo tinutuyo, suno sa imo plano, suno sa imo purpose. Napangamuyo kami most especially sa mga kauturan nga mga vulnerable sa amon nga klase sang virus, sa amon mga katigulangan, hindi lang sa amon iglesia kundi sa iban man nga mga kaiglesiyahanan, bisan pa sa iban nga mga lugar. Ginoo, maluoy ka sa ila. Please mercifully protect them. Please keep them safe and healthy, maintaining, Heavenly Father, their resistance from sickness and from diseases. Lord, buligi gid sila. Nagapangamuyo kami Ginoo sa amon government officials nga nagahimo sang ila masarangan, nagahimo sang ila obligasyon para nga mapauntat ang pag-spread sining klase sang virus upod sa amon nga mga kapulisan, mga military personnel, kag sang amon nga mga health workers nga ara sa front line. Nagakinahanglan gid sila sang imo nga kamot, your hand of blessing, your hand of protection, your hand of preservation. Please mercifully protect them. Please graciously keep them safe, bisan pa nga tama kadako sang risgo sang ila bangod sang ila trabaho. But Lord, kabay pa nga sa amon man nga mga tinion, mabuligan man sila sa ila pagsalig sa imo, nga maghimo sila sang ila buluhaton nga gintugyan nimo sa ila, because they are also your ministers, they are also your servants, and they are your hands sa sining kaygayonan sang krisis. Kabay pa nga magtubo ang ila pagsalig sa imo, magbutang sila sang ila all out, wholehearted confidence and dependence upon you. For without you, they can do nothing. As much as without you, we can do nothing. We are nothing and we can do nothing. But thank you so much that at this time, you are speaking to us, even in a still small voice, nga nagahambal sa amon nga magpasubahar kami, magpaidalom kami sa imo pagkaginoo, magpaubos ang amon kaugalingon, hindi magpahambog kundi magmangin humble.
Hindi magpatikal o kung magpataas sa amon kaugalingon, kundi nga magpaubos nga nagayaob sa imo bilang amon Dios, bilang amon Ginoo, nga magkabuhi suno sa imo kabubuton, sa idalom sa imo pagkaginoo, kag nagakabuhi suno sa tinutuyo nga imo ginhatag sa amon para kami magkabuhi. Salamat sa imo pagpamati sa amon mga pagpangamuyo. Nagapangayo kami sa pagtinlo kag pagpatawad sa amon mga kasalanan, hindi lang kasalanan individual, kasalanan sa amon mga panimalay, kasalanan sa amon mga komunidad, ang kasalanan sa amon pungsod. Lord, patawara kami sa amon sala sang idolatry, sala sang pagsimba sa iban nga mga Dios-Dios. Patawara kami sang amon pagkamatinaas-taason. Patawara kami sang amon greed. Patawara kami sa amon sala sang pagkakavitos. Patawara kami sang pagkalipat sa imo sa badamo nga mga tinion. Tinlui, maluoy ka, tinlui kami sa sini nga mga kasalanan kag sang iban pa nga mga paglapas, pagpakasala, kalautan, di pagkamatarong kag di pagka-Diyos nun. Thank you so much, Lord, because you are merciful. Gaampo kami nga himunan mo lang amon mga kinanglanon spiritual, agon nga hindi kami mapukan, kag hindi magdaog ang panulay sa amon tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Sa imo, ginatugyan namon ang tanan. In Jesus' name, Amen. Ang aton pagtuon sa siningaga, diri makita sa sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, isa sa mga ginatawag nga prison epistles nga ginsulat ni Apostol Pablo. Sa tapos naton nga tunan ang sulat niya sa mga taga-Ephesus, isa man sa mga prison epistles. Ari naman kita sa iya sinulatan sa mga Kristohanon sa Pilipos. Kabay pa nga ini magbangin pagpakamaayo sa inyo bisan hindi kita nagakit-anay sa sining aton nga special recorded message, pero kamo makakita sa akon, di ko kakita sa inyo. Magkit-anay na lang kita sa espiritu. Mag-isa kita sa sining nga mga kaigayonan sa paghatag sang diligent and faithful ministry, ang ministry sang pulong sang Ginoo nga amugid ni ang kinanglanon naton sa mga kaigayonan nga ini. So diri kita sa Book of Philippians nga sama-sami ginatawag nga the Epistle of Joy or the Letter of Joy. Pero madamo sang mga komentarista, madamo sa mga scholars nga nagatawag kag ako nagakonforme man nga ini letter ni Pablo with the motive of joy, with the background, the mindset of joy. Kay diri maathag nga nagapareho sang maathag nga pagsiga sang suga sa akon guya, hindi nyo makita, kay ako lang makita nyo. Ang makita nyo lang ang nagabadaag nga agtang. Pero kaasubong nga ina naga-flash forth sang pagsulat sini ni Apostol Pablo sa bagay nga ini gin-mentionar ang pulong nga joy kag rejoice bala, gin-mentionar sa iya malipot nga sinulatan sa sulod sang 16 ka beses, kag ini siya nagahatag nagasiga upod sang iban pa nga mga themes sa sining ginsulat ni Apostol Pablo. Pero diri sa Philippians, ang pinaka-major nga theme amugid ang sufficiency ni Kristo sa kabuhi sang iya mga tumuluo, sa kabuhi sang iya mga kanakan sa tunga sa mabudlay nga mga circumstansya. So it's Christ's sufficiency which is the major theme, the overarching theme of the book of Philippians, which was written by the Apostle Paul. Sa bagay nga ini naging pundasyon kag nagnangin babakod nga bato nga dira nakaangkla ang attitude of joy sang isa ka Kristohanon nga naga-atubang sa mga mabudlay nga mga sitwasyon kaangay sang ginaatubang naton karon. Hindi man naton makumparar ang kabudlay, ang level sang kabudlay sang aton ginaagwanta kag aton ginaatubang kag gina-experience sa karon ikumparar sang level sang kabudlay
kag sang ka sakit nila ni Pablo sang una nga nagsulat sini nga ara siya under Roman captivity. He was in the Roman prison, although sa first Roman imprisonment niya may ara pa siya nga jutay nga level sang libertad, kay pwede pa siya makabaton sa mga bisita, makaarkila sang iya tiniran, ilistaran, kag makapag-iistorya pa sa iban, samtang may nakakadena nga Roman sentry o kon soldado Romanhon nga naga-take shift sa pagbantay sa iya. So even then nga muna nga kaimtangan ni Apostol Pablo, experience niya, pero may ara siya klase sang kalipay nga hindi makuha sa iya. Kalipay nga hindi mapanas kag hindi nagaugdaw sa kalain o kon kabudlay o kon kasakit nga klase sang eksperyensya nga gina-eksperyensyahan niya sang ara siya sa Roman captivity. Te amo ni ang gusto niya nga makita sang iya mga ginusulatan nga mga Kristohanon dito sa Macedonia, ilabi na gid ang mga Kristohanon sa Philippi. Sang nagligad nga Domingo, amo ina ang aton focus, amo ina ang aton gintunan. Kung nagasubaybay kamo kag presente kamo, madamo pa man sa nagligad nga Domingo nga nagtambong. Wala pa kita naka deklarar officially nga mag-comply sang ehekutibo nga order, directive sang aton mayor nga may dapat mag-observe sang general community quarantine tungod sang aton nga makatalagam nga virus, ang coronavirus. But even then, bisan sa muna nga klase sang gina-experience natin karon, we can still be joyful, not in our circumstances, not in the crisis, but we can be joyful in Christ. We can be joyful in the Lord of Lords and the King of Kings, who has not abdicated His throne yet. Wala pa sa may nagkuha sang corona sa iya ulo. Bisan pang coronavirus, hindi makakuha sang corona ni Ginoong Hesus. Ang coronavirus, hindi makakuha sang corona, sang hari sa mga hari, kag Ginoo sa mga Ginoo. So in Him, we can be joyful over and in the midst of our circumstances. So muna, pwede kita kakalipay. Inang kalipay nga na, that is a particular joy that is coming from Christ, and that is a particular joy that is of Christ, that belongs to the Lord Jesus Christ, and that is a particular joy that sparkles in the dark places of life, that is only available for those who are in Christ. Available lamang para sa sadtong mga tao nga ara sa kay Kristo Jesus. Kag amo ina ang mga matudtuod nga mga tumuluon niya, ang matudtuod nga mga sumulunod niya, ang mga Kristohanon. Hindi lang nga Kristohanon sa nguso, kundi Kristiyano sa puso. Hindi lang nga naga-profess nga Kristohanon, pero ang kabuhi daw hindi man nagapakita nga matuod nga Kristohanon. Kabay pa nga amo na ang aton attitude, pareho sang attitude ni Apostol Pablo, kag gusto niya nga mangin attitude sang mga ginsulatan niya nga mga Kristohanon. Again, Jesus is the center of this book, and His sufficiency is the central theme of Philippians. Mahapos na makita diri mga kauturan, kay may total nga 56 separate times sa 104 ka mga bersikulo sang Philippians nga si Kristo Jesus na mensionar. So you can see Jesus, you can see reference of Jesus a total of 56 separate times in the 104 verses of the book or the letter of Paul to the Philippians. So basa ko na sa nagligad ang Philippians 1 and 2 nga nagampal sa aton kung sinong nagsulat, kag kung sino ang iya upod sa pagsulat, sino ang iya ginsulatan. Verse 1, Paul,
and Timotheus. So maatag nga si Pablo, si Apostol Pablo, kag ang nagsulat sini kag ang kaupod niya sa pagsulat amo si Timothy o kon si Timotheus, nga siling ni Apostol Pablo mga ulipon, mga doloy, ulipon, bond slaves ni Ginoong Jesus. Hindi sila bond slaves ang Roma o kon ni Caesar o kon ni Nero at the time, kundi mga ulipon sila sang hari sa mga hari kag Ginoo sa mga Ginoo, si Ginoong Jesus. Kag ginsulat siya ini sa mga mga Kristohanon sa Pilipos, Philippian Christians. Ang panawag niya sa ila saints. Saints, hagios, the sanctified ones, the separated ones, the saved ones, ang mga linuwas, ang mga tinubos, ang mga ginpahain, adtong mga ginpakabalaan, adtong mga katawhan nga nagbutang sa ila pagsalig sa persona kag sa ginhimo ni Ginoong Hesus dito sa krus ng Kalbaryo para sa ila kaluwasan, gikan sa ila kasalanan, gikan sa penalidad kag sa tanan nga konsekwensya, eternal consequences sang ila mga sala. Gintawag sila nga mga saint, gintawag sila mga balaan, bangod kay gintinluan ni Kristo Jesus ang ila mga kasalanan. Ginugasan sila sa habili nga dugo ni Ginoong Hesus paagi sa pagtuo kay Kristo. So, every Christian, every true believer is a saint. Is a saint because God declares him to be so. Not because a denomination or a church or a religious group declares him to be so. Santos ikaw, hindi ka canonize ka. Hindi. Gindeklara ka opisyali sang isa ka religious group. Hindi. Santos ikaw, tungod kay ang Diyos mismo nagdeklarar nga santos ikaw on the basis of Christ's righteousness nga pasuklob sa imo pagkatapos nga nagsalig ka sa iya kag pagkatapos nga ginpatawad ang imo mga sala. You are, okay, all the saints in Christ Jesus, tagadiin who are at Philippi, which are at Philippi, upod na dira ang spiritual leadership, the bishops and the deacons. So the overseers, the elders or the pastors, ang mga naga-administrar sang pangabuhing Kristohanon, pangabuhing Diyosnon sa kinabon sang mga pagtipon sang mga pili o kon sa mga ginpakabalaan kag mga tinubos ginhugasan sa hamiling nga dugo ni Kristo. Sila ang naga-administrar ining mga ginatawag diri nga bishops. Sila ang nagapangulo, sila ang naga-protect, sila ang nagapakaon, nagatudlo sa mga tumuluo that make up the church. By the way, it's not the building that is the church. The church is not the building. So karon kung may ara kita, nagatipon kita sa isa ka panimalay, puro kamo mga Kristohanon, that is already a church. Ecclesia, the called out ones. Ang mga kung ang saints, the separated ones, the church is the called out ones. Ang mga tinawag, gintawag, gikan sa, pakadto sa, gikan sa kadululman sa sala, padulong sa ginarian sa Dios. Gikan sa di pagkamatarong, pakadto sa pagkamatarong, sa pagkabuhi sa kasalanan, nga nagapaidalom sa pagkaginoo sang yawa, kag sa pagkaginoo sa sala, pakadto sa panimalay sang Dios, sa pagkaginoo ni Kristo, sa pagkaginoo sang aton amay nga langit nun. Sang una didto ka sa panimalay sang yawa, karon ari ka na sa panimalay sang Dios. So karon ini nga nagatipon ang mga tumuluo nga nagatipon, they are the church. So we believers are the church. So ining mga spiritual leaders, the bishops, they are ministers of God sa kongregasyon kag naga-carry sang biblical authority sa pag-accomplish sang ila particular ministry ginhatag sang Ginoo sa ila.
Ginatag sang Ginoo sa ila. Upod nila ang mga diakonos, deacons. Deacons are the servants of the Lord Jesus Christ that assist the ministry of the overseers, the elders, or the pastors in their particular ministry to the flock of God. So, muning mga diakonos or deacons, the servants of the Lord Jesus Christ, the servants of the church, nga actually nag-occupy some positions of service in the church. Not the position of authority, not the position of power, pero ang bishop sa pagkilala sang tradisyon. Ang pagkilala sang tradisyon sa iglesia, isa ka iglesia nga kung obispo ka, medyo mataas-taas ang imong nga posisyon kay may ara na sa idalom sang imong nga sa imong nga circuit, for example, o kung sa imong nga distrito na may iban nga ara sa idalom mo. Kumparar sa ila, mas mataas ang obispo. Sa aton niya, sa Biblia, hindi amo na. Ang bishop, amo man ang pastor. Ang bishop, amo man ni ang elder. Pastor, puimen, elder, presbyteros, ini episkopos, na tatlo ka klase sang terminolohiya nga naga-describe sang isa ka posisyon kag hindi posisyon sang otoridad, posisyon sang gahom, kundi posisyon sang serbisyo. They are servants of the Lord Jesus Christ. Okay, now the opening salutation. Grace be unto you and peace. And this grace and peace come from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Common, very familiar nga opening salutation ni Apostol Pablo nga naga-desire, naga-wish, nagapangamuyo ng ining mga Kristohanon sa Pilipos, hindi sa Pilipinas. Pwede man sa ato, no? Pero ini mga Philippine Christians, by application, mga Filipino Christians, dala. Okay, that they will have the grace, they would have the grace and peace of God and the Lord Jesus Christ upon them. So, gin-include ya ang iya handom sa iya pagsulat, no? Gin-include ya sa iya greeting ang iya handom para sa iban. Manami man nga may pariw kita sini nga handom ni Apostol Pablo, no? Ang handom para sa iban. Ang handom niya nga ang grasya sa Dios magbugana. Ang handom niya nga ang kaluoy o kun ang pagidait sa Dios magbugana sa ila. So what a wonderful desire. Kung ikaw anak sa Dios kag may tagipusoon ka para sa iban, this is a very worthy. This is a what is that? Blissful and a blessed desire to for others to be blessed by God with grace and with peace. A desire that Christians should have for all other people, that they should know the Lord Jesus Christ, and the grace of God more fully. Hindi lang ang mga Kristohanon, kundi bisan pa ang hindi Kristohanon. Pwede ka man nga magpangamuyo para sa ila nga sa grasya sa Dios makakilala sila sa Ginoo kag magtalikod sa ila nga mga kasalanan kag ma-experience nila ang pagidait kaupod sa Dios. All right. So this morning, let's look at chapter 1 verse 3 to 6. Ato sa nagligad lumpatan naton ang chapter 1 kag nag-focus kita sa chapter 4. Pero dire balikan naton ang verse 3 hasta sa verse 6. And let's study this. Be thankful in Christ even in difficult circumstances. Pwede kita kapasalamat sa kay Kristo bisan sa mga mabudlay nga mga sitwasyon. So it will be hindi lang pwede kita makakalipay, kundi pwede man kita makapasalamat nga may kalipay
bisan mabudlay ang aton mga sitwasyon. So amo ning focus sang pila ka mga bersikulo, verse 3, 4, 5, and 6. So amo ning aton lang taon sa sini nga aga. Okay, number 1. Let's proceed to number 1. Thank God for His work in the past. Pasalamati ang Diyos sa iyang mga hinimuan sa kabuhi isang tao sang una. So this is from verse 3 and verse 4. Anong ginasiling ni Apostol Pablo sa verse 3? Si Apostol Pablo personally nag-expressar sa iyang pagpasalamat sa Diyos. He said, I thank my God. No, that is very personal. Very personal, explicit, categorical, gratefulness to God. Gin-expressal ni Apostol Pablo niya, upon every remembrance of you. So si Pablo diri nag-state specifically sa iyang pagpasalamat sa Dios bangod sang iya ginhimo sa mga kabuhi sa mga Kristohanon sa Pilipos. Every time nga madumduman niya mga Philippian Christians gapasalamat gid siya sa Dios. Very good, no? Manami kun abi ako nga pastor, makita ko kung anong ginhimo sang Ginoo o kung ginhimo sang Dios sa kabuhi sa mga ginapangalagaran ko sang una, kag nagatubo sila, kag nagamabinugahon sila. Wow, kung madumduman ko sila, pareho kay Pablo, makapasalamat man ako. So this memory of them is the first source of joy for the Apostle Paul. Remember that Paul had been with them personally at least 3 times, 3 ka beses. Kag siya o kaupod sang iya mga co-workers, co-laborers, at other times nagkadto dito in his behalf. And remember that it was in Philippi that he saw the Holy Spirit moving. And the Holy Spirit moving in the heart of a lady nga ang ngalan si Lydia. Sa tigipusoon sang isa ka babae nga ang ngalan si Lydia nga nangin una nga convert to Christianity in Europe. So the first woman, the first convert in the European soil was a woman, and her name was Lydia. Kag nadumduman ina ni Pablo kag nagkalipay siya. Kaupod man ang pagdumdum niya sa pagluwas ng Ginoo sa Philippian jailer. Upod ang iya panimalay kag sang iban pa. So remembering God's gracious work in the lives of people is actually a great source of joy. Of course, may mga negative mga experiences si Apostol Pablo dito, no? Pareho abisang kapag kapriso niya kaupod sa kay Silas, pero ini wala nagpatinag, wala nagpationg sang kalipay ni Apostol Pablo kay wala niya gindumdum mga kabudlayan sang nagpangabudlay siya dito, gindumdum niya kung ano kanami kagkadako sang ginhimo sang Dios sa kabuhi sang mga tinubos, sang mga tumuluo dito sa Pilipos. So upon remembering them, he was so thankfully joyful and joyfully thankful. Kaya muna, verse 4, he said, always in every prayer of mine, for you all, making request with joy. So, the first joy resulted in his second source of joy. Ang una nga source ang kalipay, ang pagdumdum niya, nga ang Diyos, naghimo sa maayo nga butang. Mabinugayon nga butang sa kabuhi nila, sa bagay nagbalag-o sila, kag nagnangin galamiton man sa Diyos. Ang ikadua, nga source of joy, ang pribiliyo nga maka-offer sang pagpangamuyo on their behalf. Amo na siling niya, always, all the time, always in every prayer of mine, for you all making request with joy. Always in every prayer of mine, for you all making request with joy. Prayer is the proper response of the Christian when they remember others. Diba? Kung makakadumdum ka kung ano ang ginhimo sa Diyos sa kabuhi sa iban, ang isa ka positibo nga response o kung positibong action nga pwede mo imuon amo ang pagpangamuyo nimo para sa ila. Hindi lang nakasapo ka sa encouragement nga magdumdum sa ila kag kung anong ginhimo sang Ginoo sa ila, kundi you make a practical step. You take a practical step
and that is to pray for them. So as believers of the Lord Jesus Christ, we can do the same. We can always do something positive. Regardless of how bad a situation may be, we can bring people before our gracious and merciful God. We can always pray for them. So muna, si Pablo, samtang nagapaminsar siya sa ila, kag kung ano ang resulta sang grasya sa Diyos sa ila, angkon niya ang pribileyo sa pagpangamuyo para sa ila. Paul found joy in being able to take positive action on their behalf. He prayed for them. Pangamuyuan sila ni Apostol Pablo. Sa amuman nga bagay, maminsar kita abi, sa sining nga mga kayunan, ano ang ginhimo sa Diyos sa imo mga kaluluhan, sa imo mga ginikanan. Ano sila sang una? Pero sang ginpahayagan sila sang grasya sa Diyos, ano ang nagnangin resulta sa ila mga kabuhi? Kag ikaw nagnangin kabahin, o kung ikaw nagnangin instrumento, ano ang pwede mo himuon? Una, ang pagpasalamat. Ikadua, ang pagpangamuyo para sa ila. Being able to do something positive like praying for others is another source of joy. So Paul gives further reasons for that in the next 5 verses. But here, according to Morgan, manami nga quote from him, it is a glorious revelation of how life in fellowship with Christ triumphs over all adverse circumstances. Wow. Mahimayaon nga kapayagan kung paano ang kabuhi nga ara malapit may pagpakigambit sa kay Kristo, nagadaog labi kaglabaw sa tanan nga mga mabudlay nga mga sirkumstansya. The triumph, moreover, is not that of stoical indifference. Ang pagdaog na, hindi nga daw ka-indifferente sa imo. It is rather the recognition of the fact that all apparently adverse conditions, ang tanan nga mga mabudlay, maathag kag mabudlay nga mga kondisyones, are made allies of the soul. Allies, dampig, amigo, dampig sa kalag, kag mga ministers, alagad sang kadalagan, the ministers of victory. Can you imagine this crisis about coronavirus is an ally of the soul, a minister of victory, under the dominion of the Lord, sa idalom sang pagkaginoo, sang pagkaginoo sang aton Ginoo. So dapat aton paminsaro na, dapat hindi ta pagkalipatan na, even in adverse circumstances, even in the midst of adverse circumstances, we can thank God. Number 2, we can thank God for the believers' partnership. Makapasalamat kita sa Dios sang paghiliutod kag pagbuylog ang pagpakigiambit sang iba. Namo nang silinge sa verse 5. This is a reason for his thankfulness and for his joy when he thought about the Philippians. He said, for your fellowship in the gospel from the first day until now. O halin sa itong tinion, ang nga nagkit-anay kita, hasta karon ngari ko sa prisuan. Sobra na just anyos. 10 years. Sobra na 10 years. Pagkatapos nga nagbiya ko na sa inyo, wala na nagkit-anay. Pero ang inyo pagpakigbuylog, ang inyo pagpakigbahin sa buluhaton sang maayong balita, wala gid naglubad, wala gid nagugis, wala gid naguntat. The word for fellowship, the fellowship that was very apparent nga ginpahayag sa mga Kristohanon dito, is from the Greek word koinonia, which is more commonly translated as fellowship or communion. It speaks of sharing something in common. So ang mga Kristohanon dito sa Filipos, nagapakig-upod, nagapakig-buylog, nagasuporta sang ministry sa mayong balita. Hindi lang niya iya ni Pablo, hindi lang ni sa mga kaupod niya, o hindi lang ni sa mga pastor, kundi ilaman nagapakigbahin sila. Amuna dapat mga kauturan. Bilang mga Kristohanon, we share in common, we have something in common. We share in common the same Lord, same faith, same baptism, same hope, same Spirit, same God, and the Father, which makes them all a part of the same. That is from Ephesians chapter 4, 4-6.
we also share in the ministry of the gospel. Dapat kita magpakigbahin, magpakigbuylog sa ministry sang paglabot sang iban nga wala pa nakakilala kay Kristo, agud laputon sila sa maayong balita. Paano kita makashare? Kung aton ginahatag ang aton tiyempo, ginahatag ang aton suporta, ginagamit ang aton mga gifts para mabuligan ang iban, para magtubo sa pagkamanging kaangay sa kay Kristo. Ang iban nga wala nakakilala kay Kristo, mabuligan naton nga sila makakilala kay Kristo Jesus. Amo na yung mga Kristohanon sa Filipos. They participated with the Apostle Paul in all these ways since they first met him. Hasta karon. Karon gani nga wala na sila nagkitanay, wala Japon naglubad kag naguntat ang ila pagpakigbahin. Wala sila nalipat sa kay Apostol Pablo. Anong ginhimo nila? Well, Philippians chapter 4, 15-16. Anong ginhimo sa mga Philippian believers? Nagresponder sila sa maayong balita, nag-share sila sa ministry ng Apostol Pablo. Pagkatapos sila nga nagtubo sila, bisan imol sila, ginpahayag nila ang ilang pagka-mahinatagon, their generosity. And their generosity went beyond monetary gifts, of sharing of themselves, amo nang siling na Apostol Pablo, by sending one of their own, si Epaphroditus, to the Apostle Paul to be his assistant. And Epaphroditus risked even his own life in that endeavor, ang pagwalay sa mga balita. Amo ni bala mga kauturan, finding committed collaborators is a source of joy to pastors or to any Christian, both for those receiving the help and those giving the help. Kabay pa mangin pariyo kita sa mga Kristohanon sa Pilipos. Hindi ka lang kita igasiling, ang pagwalis ng balita para lang na sa mga pastor. O kung para lang na sa mga ginasweldohan ng mga church workers. Kami magpungko lang kami. Kami mamati lang kami. O kung sa ginasiling nila, magpipipi lang kami. Dapat hindi ganon. Dapat hindi ganon. Dapat nagaisa kita, nagabuluganay kita, mga kabisig. Ang kada isa pakigbahin kay ang ministry is a teamwork, hindi obra sang isa lang katao. So this is a great encouragement para kay Apostol Pablo nga madumduman nga sila nagapakigbahin sa ministry sang maayong balita. Ikatatlo, we can thank God for His work in the future. Now, this is very good. This verse is very good. Manami gini dumdumon. This is another source of joy sa kay Pablo, sa mga Kristohanon sa Pilipos, kag sa aton man. And this is found in verse 6. And this joy is in looking forward to the future. Especially when the present is very shaky, full of uncertainties, pareho sang aton karon nga kahimtangan. We can learn to be thankful because we know what will be the outcome. We know that the God who controls the outcome. Tiyan mo na si Pablo. Malipayon nga nagapasalamat sa Diyos kay napinsaran niya ang ginahimo sa Diyos ang una. Ginahimo niya sing padayon hasta karon. Kag kung anong himuon niya sa palaabuton, and he is so confident that God would complete in them the good work that he had started. Kung anong ginhimo niya, look at verse 6. Sabi ni Pablo, I am being confident of this very thing. Confident that He and Diyos, which hath begun a good work in you, will perform it until the day of the Lord Jesus Christ. Anong siling niya? Mabaskog ang iya konfiansa sa sining nga bagay nga siya, sino nang siya? Ang Diyos, nga nagsugod sang maayong buhat sa inyo, iya kumplituhon hasta sa adlaw sa pagkari ni Ginoong Jesus. The good work that God was doing in the Philippian Christians began when the gospel was proclaimed to them. When the Apostle Paul went to Europe, to Philippi, and preached the gospel to them. And that would continue, magapadayon nila, until the day of the Lord Jesus Christ.
when all of the gospel's promises, ang tanan nga mga saad sa mga balita would be fulfilled. So, it is important to stress here that this is the work of God. He which hath begun a good work. Now, look at this. What is the gospel message? What is the gospel message? The gospel message is about the grace of God being extended to men through Jesus Christ so that men can be redeemed and restored to a proper relationship with God. Amo ning mensahe nga ginproclaim ni Apostol Pablo dito. Ang mensahe sa mambalita nga nakasentro sa Dios ang grasya kag sa grasya sa Dios nga ginpahayag paagi kay Kristo Jesus nga nagpanginmatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang kasalanan sang makasasala. Ang maayong balita, ang mensahe amo ang nanungod ini sa grasya sa Dios nga gin-extend sa tao paagi kay Kristo Jesus. Agud ang tao matubos, mahiluway sa sala kag sa pag-ulipon sa sala, kag mapasag-uli sa matadlong proper nga kaangtanan sa Dios. Amo ini ang maayong balita, mga kauturan. The gospel is primarily about God, about the grace of God, and about the God of grace. So, din ang tao wala ang tao contribution. Ang tao recipient lamang sang tanan nga ginhimo sa Dios sa kaluwasan. Wala gida amot ang Dios, and we must be very careful here to make sure that it remains that way. Kay madamo na nga mga henerasyon, pila na ka mga henerasyon nga ginatwist ang gospel message to become well focused on men instead of God. So we must be careful about that. Damo sa mga mensahe nga daw leaning padto dira. Ang mensahe bala sang okay, kung magbaton ka Kristo, may matahom ka nga kabuhi. Kasi way ka na problema, ayuhon ka sa tanan mga masakit. Daw hindi amo na mga kauturan. Kaya bisan si Pablo gani ginbalatian man. Hindi man maayo ka madamo nga mga tinion nga hindi maayong ilang mga kaimtangan. Si Pablo nagpangamuyo sang isa ka beses o 3 ka beses nanungod siya masakit. Anong sabat ni Kristo? Sabat ni Kristo, my grace is sufficient for you. My power will be manifested in your weakness. So wala siya ginayo. But let's make sure, brothers and sisters, that the Christian life is a wonderful life. But only God can define what that means. Only God can define what that means. Ang pagkabuhi sa kay Kristo, may saad sa paghimuno sa aton makinahanglanon. Matthew 6:33. Amo nang saad niya that He will meet our needs. But there is no promise from God to meet our fleshly desires. The Holy Spirit will be present to comfort us in any situation. Pero wala sang saad, mga kauturan, that life will be full of roses, full of good things and happiness, and that you might not get sick. Hindi ka pwede matapikan sang coronavirus. You might not have good health. Si Pablo siling ko, isa na nga may gintugot sa Dios nga thorn in the flesh, nga wala niya ginayo kay siling ni Kristo ang akon nga grasya sufisyente sa imo. So Paul was confident that God would perfect or complete His work in them because he understood the gospel message. And God will accomplish His will through men, and He will conform the true Christian into the image of His Son. So the godly men, like the Apostle Paul, will rejoice in that fact, in that biblical truth. For his desire and his goal is to see God honored and to see God glorified. So ang mga ungodly or merely religious will probably resent it, for their goal is for themselves, hindi iya para sa Diyos. But Paul, in contrast, was confident that he understood that salvation is the work of God, not man. And since our salvation from sin is the gracious work of God in our lives, then He is the one responsible both for it and keeping us. Amo na mga kauturan, siyang responsable. Siyang
responsable sa pagsugod, siya man ang responsable sa pagtapos. Amo na nga kung ang Dios nagluwas sa imo, hindi ka magpaminsar nga base hindi pagtapuson sa Dios ay ginhimo nga maayo sa imo, base madula mong kaluwasan. Don't think that way. Anong siling ni Kristo Jesus in John chapter 10 verse 28? Matag ni John chapter 10, 28 and 29. Siling niya sa verse 28, and I give unto them his sheep, ang mga karnero. Ano ginatag niya sa ila? Eternal life. What will happen then? They shall never perish. Hindi na gid sila mawala. Neither shall any man pluck them out of my hand. So si Ginoong Hesus naghatag sang kasiguruhan nga wala na sa makasnatch sang iya mga karnero gikan sa iya mga kamot. Those who belong to Him will never lose their salvation. Jesus Christ will lose none of those given to Him by the Father. Matag ang ginsiling ni Apostol Pablo in Romans 8:35 to 39 that nothing, even the coronavirus, even the COVID-19, cannot separate us from God's love. Kung ang Diyos nagluwas sa imo, ina nga kaluwasan nga ginahatag sa imo sing libre, full and free, hindi mo na madula. And God will surely complete His work in you. And eventually, you will see yourself conformed to the image of the Son of the Heavenly Father. And you and I are in that process in the present. Brothers and sisters, let's keep this in mind. Even in difficult circumstances, adverse circumstances, thinking about these truths, knowing these truths, will enable us to be thankful, to be joyfully thankful, and to be thankfully joyful in the Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords, and in complete control of everything that is happening in the life of His people, even in their difficult situations or in their difficult circumstances. Let us pray. May namon nga langit nun, kabay pa nga kami nga imo mga tumuluo, makasapos ang kalipay, makasapos ang pagpalig-on, pagpalugpay, makasapos ang pagpasalamat sa sining mga kamatuoran nga amon gintun-an bag-ugid lamang sa sinulatan ni Apostol Pablo sa mga Kristohanon sa Pilipos. Kabay pa nga sa tunga sa mga kabudlay, kagadulom, kag sa tunga sa mga hindi masiguro nga mga bagay-bagay sa amoning ginaatubang namon nga krisis, amon ya masiguro nga ikaw wala nagakatulog kag wala nagauntat sa paghimo sang maayo kag sa paghimo sing padayon sang ginsugdan nimo nga maayo sa kabuhi sang imo mga tinubos, sa kabuhi sang imo mga kanakan. Lord, please be honored in our situation right now. We desire that you will be honored, you will be glorified, even in our crisis at this moment. Amo ining amon pangamuyo, amo ining amon pangabay, sa ngalan lamang sang amon Ginoo kag maluluwas nga si Kristo Jesus. Kabay pa. Good morning and God bless you.